Namiesta nga ho kami doon sa barangay Kinagatan kahit hindi naman piyesta, Diyos ko day. At kahit papaano nga mga mare at pare nakapag-uwi nga ho kami ng binalot, kaso nga lang matinding allergic rhinitis nga ho ang kapalit. So yun na nga mga mare at pare, for today's video ay pupunta nga pala kami ngayon sa barangay Kinagatan para mamiesta kahit hindi naman piyesta, Diyos ko day. Paano ba naman na inimbitahan nga ho kami ni Kuya Wally aka Isla Loves Delivery dahil kahit hindi nga daw piyesta sa kanila may pamisa naman daw. Kaya naman naghanda nga daw ho siya kahit kaunti para nga daw ho pag nagdatingan kami may mapapakain nga daw ho siya sa amin at hindi naman daw ho masyadong nakakahiya sa amin. Habang nasa bangka nga ho kami, napansin nga ho namin ni Buyok na ang paligid parang maulap at ang tawag nga ho dito sa amin ay maabo-abo. Halos hindi nga ho namin makita yung ibayo dahil sa kapal nga ho ng parang ulap na bumabalot. Wala nga kaming idea ni Buyok kung ano ba yan, pero nagsimula na nga ho umandar ang aming bangka nagsimula na nga rin ho akong magbahing-bahing. Sobrang kati na nga ho ng ilong ko ng mga oras na yan at hanggang dun nga ho sa barangay Kinagatan talaga naman hatching po ako ng hatching. May allergic rhinitis po talaga ako mga maret-paret kapag nakakalanghap nga po ako ng mga alikabok dun na nga po nagsisimula. Hindi rin po ako pwede sa sobrang lamig at sa sobrang init dahil talaga namang walang tigil ang aking kakababahin. Iniisip ko na lang talaga mga mare na baka sa sobrang init nga ho kaya ako nagkakaganito at sabi ko nga baka mamaya mawala rin kapag uminom na nga ho ako ng gamot. Ito nga pala yung pinapakita ko sa inyo, yung ginagawang daan mula sa mainit na sapa papunta sa barangay Binitagan mga maret, malapit na nga hong makarating sa amin, Diyos ko day. Yan nga ho yung ginagawang coastal road dito sa Talim Island mga maret, ilang taon na nga lang mapapalibutan na nga ho ang buong isla. Halatang halata mo talaga na hindi piyesta dito sa barangay Kinagatan mga maret pare dahil wala nga ho kami halos nakasabay na bangka papunta rito. Medyo awkward nga lang sa daan dahil nakakahiya talaga mga mare dahil parang kami nga lang yata yung pupunta rito para mamista, Diyos ka. Sa bagay, inimbitahan naman kami dito ni Kuya Wally, hindi naman talaga kami mamimista. Kasi nga guys, dito sa amin sa isla nauuso na lang talaga yung pamisa at hindi po piyesta dahil sa hirap nga ho ng buhay ay ginagawa na nga lang hong pamisa para hindi na nga ho maghanda ng marami yung mga tao at nakatira dito sa amin. Abay, totoo naman talaga mga mare, sobrang hirap po talaga ng buhay ngayon kaya siguro yung iba hindi po talaga nakapaghanda. Pero ito nga, may fun fact lang ako para dito sa mga taga-isla. Alam nyo ba mga mare na talagang mga hospitable po talaga ang mga nakatira dito sa amin? Yes, totoo po talaga yan at alam na alam po yan ng mga taga-isla kahit hindi ka nila kilala ay patutuloyin ka talaga nila sa kanilang bahay. At syempre, pakakainin ka at paiinumin na rin ng tubig. Inisip ko lang kung bakit mga maret, siguro dahil bihirang-bihira nga lang ho kami magkaroon ng bisita dahil medyo malayo nga ho kami sa kabayanan. Siguro nga'y gayunan Nakatingin nga ako sa aking Buyok ng mga oras na yan dahil sinasabi ko nga ho sa kanya na etong minudo lang talaga ang binalikan ko dito kay nanay. Yung luto nga ni nanay, sobrang sarap po talaga, grabe, promise. Last year po kasi, nandito nga rin po kami kina Kuya Wallet, grabe, sobrang sasarap po talaga ng kanilang mga luto. Eto nga mga mare, nakasabay ko pa nga sa pagkain yung kasamahan ni Kuya Wally sa simbahan, pero mga kabarangay ko nga yan sa barangay Hanusa. Kasama nga rin namin dyan si taga-isla ko mga mare, at yun nga, kumain na nga rin ho kami. Happy Fiesta, Barangay Kinagatan! Fiesta is the love! So yun nga, pagkatapos nga namin kumain, nagdatingan naman yung iba pa naming mga kasamahan, kagaya nga nitong si Mama Men, si Island Pitik, si Mami Beck, si Mami Bingwit ng Sapang, pati na nga rin si Norman. Sila nga yung mga kasamahan namin na content creator dito sa Isla mga maret, pare-pareho nga ho kami naghawak sa binyag doon sa isa pa naming kasamahan. Hindi ko nga pala nasabi kanina mga mare, naghawak nga rin pala ako sa binyag, kaso nga lang na-late na nga ho kami ng dating, kaya naman hindi ko na nga ho na videohan, Diyos ko day. Pero after naman ho namin dito kina Kuya Wally, pinuntahan ko nga ho yung aking inaanak at nagbigay nga ho ako ng pakimkim. Tapos ayun, nagdesisyon na nga rin ho kami ni Buyok na umuwi dahil alas 4 na nga po ng hapon ng mga oras na yan at baka mamaya abutan pa nga ho kami ng dilim, ay mahirap na Siya nga pala, shoutout dun sa kaklase ko na taga dito nga sa barangay Kinagatan na si Joan Villariña. Salamat sa pinadala nga ho niyang binalot sa akin. At kahit nga nasa ibang bansa siya, talaga namang hindi po ako nakakalimutan. Kaya naman, thank you. Balik nga ho tayo doon sa aking allergic rhinitis mga maret. Grabe, kanina nga ho, nung nakina Kuya Wally kami, talaga namang hirap na hirap po talaga ako. Parang gusto ko na nga hong umuwi. Ayan nga, kung mapapansin nyo nga ho sa video, yung ibayo, talagang hindi ho halos makita dahil nga ho sa kapal nga ho ng abo-abo. Kahit nga uminom na ako ng gamot kanina, wala pa rin talagang epekto mga mare. At grabe, hanggang dito sa bangka, talaga namang nangangati na nga ho, pati ang aking lalamunan. Ano kaya mga mare at pare, possible kaya na dahil dito sa abo-abo na yan, kaya ako nagkaroon ng matinding allergic rhinitis?
rinitis. Kaya nga mga mare, no, nandun pa nga kami kina Kuya Wally, nagpabili nga ako kay Buyok ng mask dahil talagang hindi ko na po talaga kaya. Ano kaya sa tingin nyo mga mare ang dahilan bakit abo-abo ang paligid na para bang may darating na malakas na unos at halos hindi po talaga namin makita yung ibayo. Dati naman hindi po ganito kalala ang aking allergic rhinitis mga mare, at mga ilang minuto nga lang mawawala na kapag ako'y hatching na hatching at bahing nga ho ng bahing. Naiiyak na nga ho ako ng mga oras na yun mga mare dahil sobrang katipo talaga ng lalamunan ko at parang naluluha na nga ho yung aking mga mata dahil wala nga ho akong tigil kahahatching. Gustong gusto ko na nga hong makarating sa aming bahay para makapagpahinga mga mare at pare, at mabuti na nga lang din at hindi nga ho ganon kalakas ang alon at pati na nga rin ho ang hangin. Iyan nga ho yung pag-ibawi ng inaano ko mga mare, tapos ayan naman ho lahat yung aking nabalot kahit nga ho hindi piyesta mga mare, kahit papaano may naiwing ulam. Yun lang naman mga mare for today's video. Kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye!